Hello, magandang gabi po, sa bawat isa. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali po sa inaabot po ng, video na ito saan man po kayo, ah, balat ng earth nandoon. Magandang, araw po ni Lord. At tayo po ay nasa 36th season na po. Last time po sabi ko 40. Ang advance ko po pala. Ayan po, tayo po ay nasa 36th season na po ng ating pong gawain na ito, ng Church of the Living Faith, 40-day prayer and fasting for the nation. At tayo po ay nasa malayong araw na po ng 40 days na ito. At ngayong gabi po, ako po ay ang inyong lingkod ang bibigay po ng oras para sa inyo po. At tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay binigyan mo po ng pagkakataon na muli ay makabahagi po at maihayag ang inyong pong kabutihan sa amin. At kami po ay nangihingi ng inyo pong kapatawaran, Panginoon, sa aming pong mga nagawang kasalanan, kamalian, kakulangan, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo. Lord, patawan mo po kami ng kapatawaran na ito, Panginoon, in Jesus' name. At hingi ko po, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu na sumama po sa amin at kami po'y gabayan at i-lead po kami, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Itama mo po kami, Panginoon, at pawang mga kabutihan mo, ang iyong ikaluluwalhati, ang siyang lumabas sa aming bibig. Salain mo po ito, in Jesus' name. At Lord, kayo po ang manguna sa gawain na ito. Salamat po at ito po ang aming samang panalangin. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po. Magandang gabi po muli. Ito po ay ini-air every 7 p.m. po daily. At muli po, ako po ang inyong babahagi po sa gabing ito. Ako po ay taga San Juan, Batangas. Yan po. Ang aking pong istorya ay nangyari po noong panahon po ng COVID. Alam po naman natin, COVID season, ano po mga nangyari niyan. Ang mga kapanahunan ng ayuda, ayan, ayuda, napakaraming yung talamak sa Facebook, yung death toll ng mga nabiktima ng COVID, ano pa ba ang mga lumabas na kausuhan o yung mga always on the yung byword, no, ano po yung mga nangyayari noon, mga establishment close, bakuna, yan, ano ba yung mga bakuna noon, yung Johnson and Johnson, Sinovac, di ba? Yan ang mga pinag-uusapan madalas. Yung walang church, close ang church, yung bilang ang dami ng tao sa loob, kung meron man pong pinapayagan, bilang limited po ang attendees na pinapayagan. Yan po. Yan po ay yung mga ilan-ilan po na mga umiikot-ikot na sa panahon ng COVID. Yan po. At hindi po sa lahat ay ang COVID ay masama ang naidala. Ano po, sa amin po ay hindi ko po inaasahan at nung una po hindi ko po napapansin na iba po ang nagiging takbo ng sa amin dito sa store.
nung panahon po ng COVID. Ah, Hindi ko po napansin na iba ang sales namin noon. Salamat sa Lord. Yung naalala ko, ito yung isang beses lang po nangyari ano po, na yung niluto na, yung hinanda namin nung gabi, sa umaga po niluluto yun. At nung naluto na, eh, na, nauubos, marami po ang dumadating. Tapos, gumawa kami uli ng tinapay. Yung same day na yon, yung kinabukasan nga na yon. At habang niluluto siya, nung habang niluluto, ay nauubos na po. At nung naluto na, yung last trays, yun na lang din po ang natira. No po, talaga pong na-amaze po ako nung ano na yon, nung araw na yon po. Talaga pong sa dami po kasi ng mga nag-close na mga stores, ay ano po talagang iba po ang naging kalakaran noon. Yun po, si Pastor, may mga deals sa real properties, ano po. Yan. Kaya po ang naging resulta, nakapagpatayo po kami ng bahay. Salamat sa Lord po. Mga hindi po namin inasahan, ganun po. At ano pa po ba ang mga nangyari niyan? Talagang ano po ah, hindi ko naman po gusto na, di ba po sa mga prayer natin na alisin na yung COVID, gano'n. Pero yung sa akin, ano ba, paalisin ko na ba yung COVID? Pero yun po ang gusto nating mangyari. Ang COVID ay matapos na. Hindi ko po naisip yung matapos na yung COVID, paano yung sales namin. Hindi po yun kasi hindi ko po, basta kung ano po nangyayari nun, yun lang ang sakyan, kumbaga po. So, ano po, nung mga ilang taon na, siguro nangyari yon yung talagang nagka, ang COVID ay marami ng ah, tumakbo na hindi na po maganda, yung mga 2021 po yata, yun. Yan, 2021, 22, 22, ganun. So, syempre, lilipas po ang taon. So, nangyayari po, ito ang COVID ay nasusugpo na at slowly, may mga nag-open na ng mga stores. At hanggang sa, ito na nga po ang ayos na. Ayos na ang COVID. At pati ang sales din po, nagbago na rin, gano'n. So, iba na po. Parang balik na siya, balik na po sa dati. Ganun po. Ito po yung new, ano ba ang tawag yun? New COVID, new normal. Yan po. Nung bago pa lang, new normal. So, may pagbabago na rin po sa mga sales namin. At hindi ko pa po, hindi ko pa po nanunuot sa kaisipan ko na uh, ito yung new normal. Ang new normal pa lang sa akin, may face mask. Yan. Yung kahit ano pa ang panahon, wala na yung every Tuesday lang kayo pwedeng pumunta sa palengke, ganon. Hindi na yung any day pwede na kayo basta naka face mask. Yan. Yun ang new normal. At hindi talaga po sa lahat ay pangit ang idinulot ng COVID season na ito. Talaga pong may kakaiba rin pong idinulot na maganda sa iba ang COVID. At mga dagdag na blessings po, no? At ang COVID season na ito ay over na, no? Game over na siya. COVID is over. COVID is past na. Everybody faced a new sun rising.
ah, on your feet na. Iba na. Wala ng COVID na laging binantayan. Iba na ang takbo ngayon. So, yun na, on our feet na tayo. At ang mga nakalipas na kung ano man ang dinala nung COVID season na iyon, eh ano na to, past na. At ang past na ito ay part na lang ng yesterday. Part na lang ng history mo. Meron kang naiistorya sa magiging future na mga tao sa paligid mo. Yan, meron kang maikukwento na ayon sa yung na napagdaanan. So, over na siya. Ganun po. At ang Lord ay making a new start sa bawat buhay natin. Ano po? Kung talagang may mga pumangit na season, hindi po forever pangit ang season na ito. Sa amin po kasi hindi naman actually pangit, ano po. Pero alam ko po sa napakaraming tao, napakaraming nabubuhay, ay itong COVID season na ito ay talaga pong bangungot po, ano po. Talagang maraming nagkagulo na nawalan trabaho po, yang ipapakain sa pamilya, ay talagang yung ayuda, yan. Hindi ko po alam ang ayuda pero naririnig ko yon noon pa. Pero nitong COVID season nga po na ito, naunawaan ko po kung ano po ang ayuda. Yan, nagkaayudahan na. At hindi po natin kailangan na hanapin yung nakaraan na yon, halongkatin na mangyari uli ba? Panghinayangan na sayang, maraming pinanghinayangan during COVID season. At hindi rin po natin kailangang isumpa ang nakaraan na yon. Ano po? Hindi po natin ayaw po natin na malugmok po tayo. Kung noon po talagang naglugmok tayo, ay nakalipas na po iyon. At ngayon po ay ayos na po tayo. Sumabay na po tayo dun sa ayos na. At kung talaga pong mahirap, ay be still and then know the Lord is there. He's with us. Panampalatayanan po natin po yun. Kung ako po, yung dun sa nangyari na yun, masarap din po ang na-experience namin. Pero po, kung sa amin okay, sa iba hindi naman po magandang sabihin na diyan ka na lang kasi maganda ang idinudulot sa amin. Napaka-selfish po ng ganon, na isipin ang ganon na ayaw na nating paalisin ang COVID. Ano po, talagang pinupuksa nga po siya at ngayon po napuksa na siya. Hindi na po natin paghanapan pa ang mga panahon natin ngayon na yung flourish po katulad nung panahon ng COVID. The Lord gave us a peace nung experience na yon. Kung maganda, edi at least pina-experience ka ng ganon. Nag-grab mo ang mga opportunity ng panahon na yon. Pinakinabangan mo ang panahon na yon na sa kabila ay hindi naman maganda ang mga nararanasan ng karamihan ng tao. Ano po?
At ang mahalaga ngayon ay ikaw ay buhay, ah, ikaw ba ay nasa Lord na? May pananampalataya ka na ba sa Lord? Alam mo po, ang pinaka-importante po yung meron po tayong second chance sa Lord. Ano po, ah, kung noon ay hindi po maganda ang panahon, pinalipas po ng Lord yan para po makabangon tayo muli. Para makita po natin ang second chance na binibigay po ng Lord sa atin. Ang Panginoon po ay talagang siya ang Lord ng second chance. Well, actually, hindi lang second chance, third chance, fourth, fifth, endless po ang chances na binibigay ng Lord sa atin. Look at King David. Alam po niyo ba ang nangyari sa kanya? Di po ba mastermind niya ang pagkamatay ng asawa ni Bathsheba. Palibhasa'y hari ay di susunod sa kanya ang mga nasasakupan niya. Ano po, pero mastermind niya, alam niya pong masama ang mangyayari, pero para pumapa sa kanya ang asawa ng Bathsheba, nilagay niya sa harapan ng naging front of liner siya. Ay di patay agad. Dinapa sa kanya na nga si Bathsheba. Yun po na pinakita ng Diyos sa kanya, pinarealize ng Diyos sa kanya na may mali siya. You're the man. Kaya po, dun ho yata nanggaling yung you're the man, di po ba? At na-realize niya na ang mali ng gawa niya. At nagsisi siya, and the Lord restored him. At yung babaeng nangangalo niya, pinatawad siya ng Lord. The Lord gave him another chance na maitama ang gawa niya. At talaga pong napakaraming mga mali natin sa buhay ang pinatawad ng Lord. Pinatawad niya, pinakita niya sa atin na mali ang gawa natin. Hindi niya tayo sinisi. Hindi niya tayo kinaladkad, piningot. Yan, diyan ka. Mali ang gawa mo, diyan ka sa kulungan. Well, ganun po naman talaga sa atin. Pag nagnakaw ka, kulong, lalo na huli. Pero sa Lord, ang mali pinapakita niya, at kapag naghingi tayo ng tawad, naghingi tayo ng inamin natin ang mga mali natin, humingi tayo sa Diyos ng kapatawaran, He will restore us. He will forgive us. Ganun po kabuti ang Lord sa atin. Hindi niya tayo iisnabin. Hindi niya tayo pababayaan na sirain ang sarili natin at magpakalunod. Tingnan po yung si San Bunso at si San Panganay. Di po ba nagpakalango siya sa sarili niya. Kinuha niya sa tatay niya yung mana niya, pera, lahat. Pero nauubos talaga. Hindi naubos na nga. Ang sama na nangyari. Balik siya sa tatay niya. Anong ginawa ng tatay? Hinihintay pala siya, no? Laging everyday tinatanaw ang
dinaanan niya, yung saan siya maaaring dadaan, biglang susulpot ba, lagi niyang inaabangan yung tatay, lagi inaabangan yung anak na yun. And one day, dumating nga, hindi siya tinanggihan, hindi siya tinaboy, hindi siya inawayawan, walang, walang sabi-sabi. The Lord, yung tatay welcome him, open arms. Ganun po ang Diyos sa atin. Kapag bumabalik tayo, ang pagbabalik natin sa Kanya ay open arms niya tayong tinatanggap. Kaya po, ganun po, mga problema na yan, darating yan talaga eh. Talagang meron po tayo yan. Ano po yan eh, tawag yan, inborn. Built-in na tayo. May built-in tayong ganyan sa atin eh na may mga problema talaga po. At ang mga problema na yan, hindi po yan binigay sa atin, suliranin, hindi yan binigay sa atin dahil sa hindi natin kaya. Tama po ba? Walang problema po na hindi natin kayang isolve. Kaya po binigay sa atin. At nandyan po si Lord. Alam po niyang hindi natin kaya, kaya nga po nandyan siya eh. Lagi pong ang Diyos ay naghihintay sa atin. Ano man ang sitwasyon natin, naging drug addict tayo. Wow! Sutil. Sobrang sutil. Bibigay ng Lord na andyan ka sa harapan niya. At hinihintay niya na aminin mo ang mga mali mo. Aminin mo ang kahinaan mo. Yung isa nga pong tupa, hinanap niya, iniwan niya yung the rest nung isang, nasa 99 na yun eh. Yung isa doon ay naligaw. Hindi niya po, may 99 pa ako, hayaan na kita dyan. Hindi po. Hinanap mo niya yun. Hinihintay tayo ng Lord. Hinihintay po tayo na makabalik po ang tupa na yan. Hinanap niya, ikaw magpakita ka na sa Kanya. Tago tayo ng tago sa Lord. Tago tayo ng tago na ayaw natin magpakita. Gusto natin yung sarili natin masunod. Pero, anong nagiging resulta? Nagiging tayo, maruming basahan. Ganun po love tayo ni Lord. Lahat po ng kahinaan lalabas po sa atin. Pero ang Lord po, hinihintay niya po tayo. Hinihintay niya tayong magbalik sa Kanya. Hindi po niya tayo itataboy, susumbatan, bagkos bibihisan niya po tayo. The Lord will renew us. The Lord will refresh us sa mga mali na yon. Bibigyan niya po tayo ng bagong tayo. Bago. Doon po tayo sa kanyang piling. Na ano po ba ang sa piling natin, sa piling ng Lord? Hindi po ba ang kapayapaan po at kagalakan ng puso, satisfaction, yan po ang meron sa Lord. Hindi po niya tayo pababayaan. If you are sick, you are depressed in life, napakarami na sinubok mo, pero bakit wala pa ring progress? Kasi po, on our own efforts, ginagawa po natin lahat po ng lakas, lahat po ng kaparaanan, ini-exhort po natin. Pero talaga po mauubos. Pero sa Lord po, napakayaman, napakabuti. Ang lahat po ay ipinoprovide ng Lord. Way out sa problems, sa situation na yan. Meron po sa Lord niyan. Alam po ba, talaga pong
napakabuti ng Panginoon. Hindi lang po natin nakikita ang kanyang kabutihan kasi po we are blinded sa kabutihan niya eh. Binubulag po tayo ng kaaway. Iba po ang ipinapakita sa atin. Yung laman, yan po ang, yung carnality, yan po ang pinapakita ng Lord sa atin. Ng kaaway po, yan po ang pinapakita niya. Pero sa Lord po, there is life. There is satisfaction. There is rest. There is peace po. There is joy. Yan po ang meron sa Lord. Kaya po, sabi nga ay, humble yourself. I-humble po natin ang mga sarili po natin sa harapan ng Panginoon. Yan po. Napakalaki ng Diyos para sa problema mo, sa sitwasyon mo. Napakalaki po ng Diyos. Parang ikaw lang yung Titanic sa gitna ng dagat. Lahat na po ng description ng kalakihan, pwede natin sabihin, pero mas malaki pa rin po ang Diyos. Kaya po nakalutang yan kasi mas malaki po ang dagat. Yan po ang Lord sa atin po. Marami siyang solution. He can provide everything sa inyo po. Solution sa problema, ibibigay po niya yan. Kaya po, sa Lord lang po tayo tumingin. We direct, no? I-direct natin ang ating attention sa Lord. Ayan po. Ibinigay nga ng, natumba. Ibinigay nga po ng Diyos ang kanya pong bugtong na anak. Yan, ibinigay nga niya po. Buhay po ang ibinigay niya para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. At higit pa dyan ang kaya niya pong, higit pa po dyan ang ibibigay ng ating pong pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Will you close your eyes at tayo po ay manalangin. But ito po ang last verse na pwede kong ibigay po sa inyo. Ang 1 John 1, 7 up to 9. Yan, sabi po, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all our impurities. Amen po. Pag talaga pong tayo ay nagsisi, tumalikod po sa ating mga kasalanan, tayo po ay kanyang lilinisin, patatawarin sa mga pagkakasala na ito. The Lord will refresh us, the Lord will renew us. And masarap po sa piling ng Panginoon. Sa kanya pong presensya. Amen po. Let us pray. Father God in heaven, nagpapasalamat po kami, Panginoon, for giving us, Lord God, ng inyo pong salita, Panginoon, na ikaw po pala ay ang Diyos na siyang makapagbibigay ng kapayapaan sa amin, Panginoon. Ikaw ang makapagbigay ng rest sa mga pagod naming puso, Panginoon. Sa mga, ikaw ang nagpapatawad sa mga galit, Panginoon, ng mga galit na meron kami, even ourselves, Lord God. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga sala, sa aming mga mali, Panginoon. Renew our hearts, Lord God, and restore us, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagpapatawad, O Diyos. Ikaw po ang makapangyarihan, ikaw po ang mabuti, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyo pong kabutihan. Thank you, Lord God, for dying, Lord God, for our sins, O Lord God. Sa inyo po ang aming buhay, Panginoon. Itama mo po ang takbo ng aming mga isip,
ang tibok na aming mga puso, Panginoon, ang aming pong pagsamba, Panginoon. Itama mo po, Panginoon. Hilahin mo po kami, Panginoon, sa inyo pong katapatan. Ibigay mo po, Panginoon, sa amin ang mga pusong magiging tapat, Panginoon. Baguhin mo po ito, O Diyos, at ikaw ang hanapin ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang ang aming sinasamba, O Diyos. Hanap po namin ang iyo pong kabutihan, Panginoon. Hanap namin ang kapayapaan, Panginoon. Thank you, Lord God, for giving us, Lord God, this hope, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Nasa inyo ang kapayapaan, Panginoon. Nasa inyo ang rest, O Lord God. We thank you, Lord God, for this. At sa inyo po kami sasamba, Panginoon. Sa inyo po kami mananangan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At Lord God, tinataas ko po, Panginoon, ang mga nakikinig na ito. Kayo po ang pumalinga sa kanila. Abutin mo po sila, O Diyos, ng iyong kamay, Panginoon. At ikaw po ang nakakaalam ng kanilang mga sitwasyon. Lord God, ipaabot mo sa kanila ang iyong kabutihan. Ipaabot mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Lord God, that your love is always new. Lord God, every morning is always new your love, Lord God. Salamat po, Panginoon, hindi nauubos ang iyong pagmamahal, hindi po nauubos ang iyong kapatawaran, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God, and we worship you. We bless you, Lord God. We thank you, Lord God, lahat ng mga blessings mo sa aming Panginoon, sa kapatawaran na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa lakas, Panginoon. Salamat sa pagpapagaling, Panginoon, ng aming mga katawan, na aming pusong pagod, Panginoon. Thank you, Lord God. Sa inyo po namin ito itinataas at pinagpapasalamat, Panginoon. And Lord God, even our country, Lord God, na Lord, sinusubukan po kami, Panginoon, masyado ng pagkakataon na ito, Panginoon. Sa inyo po namin ito itinataas, Panginoon. At ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa amin. We ask wisdom, O Lord God, at we submit ang mga pagsubok na ito sa inyo, Panginoon. To our President, Lord God, na ikaw po ang magbigay ng wisdom, Panginoon, how to handle the situation, Lord God. Ikaw po ang masunod, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon, at ang lahat po ay tinataas namin sa inyo na may pag-asa, may kagalakan, at may pagsusumamo, Panginoon. Ikaw po ang masunod, Panginoon, sa mga panalangin na ito. Ikaw po ang masunod sa mga puso po namin, sa mga nakikinig, Panginoon. Ikaw po ang masunod sa kanila, Panginoon, in Jesus' name. At kung aming pinapapasalamat, at sa inyo po ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. Ang lahat ng aming pag-aasa ay sa inyo po nanggagaling, Panginoon. At salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan po. At salamat po sa lahat ng mga nakiisa sa gabing ito. At mabuhay po kayo. God bless po sa bawat isa. At hanggang sa muli po, paalam.